Hello, kumusta kayong lahat mga dre? Ako nga pala si Rai TV at bumabati sa inyo ng napakagandang araw saan mang sulok ng Pilipinas man kayo naroon. Siyempre, binabati ko rin ang ating mga tagapanood na nasa ibang bansa, ating mga mahal na OFW. Mga dre, kaya ako ginawa ang vlog na ito ay dahil nais ko lang ibahagi ang aking karanasan na pagsali sa isang organisasyon dito sa Pilipinas. Ito po ay ang RAM o ang Revolusyonaryong Alyansang Makabansa. Kamakailan lang mga dre ay sumali ako sa bagong buo lamang na chapter, ang RAM 501 Showbiz Chapter. Ang aming presidente mga dre ay si Direk Hero Bautista. Alam nyo ba mga dre kung bakit nagdesisyon akong maging membro ng RAM o Revolusyonaryong Alyansang Makabansa? Napakaganda kasi ng kanilang advokasya mga dre. Sobrang nabighani ako. Alam mo, kung ikaw ay isang tunay na Pilipino at mahal mo ang Pilipinas, I'm sure, kapag nalaman nyo ang kanilang layunin o advokasya, tiyak kong magugustuhan nyo rin ito. Anyway, sa lahat po ng mga hindi pa nakakaalam kung ano ang RAM mga dre, meron po akong talata na babasahin. Arito po. Ang RAM o ang Revolusyonaryong Alyansang Makabansa ngayon ay isa ng people's organization na binubuo ng lahat ng sektor ng sambayanang Pilipino anuman ang antas ng pamumuhay. Ang RAM ay naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Pangunahing bahagi ito sa pagbalik ng demokrasya noong EDSA Revolution 1986. At sa gitna ng mga debate ay may mga kaganapan din na mga kudita na isinagawa ang RAM noong 1987, 1989 at iba pa. May katwiran man o kulang, tama man o mali, dalawang bagay ang naging bunga. Una, napatunayan ng RAM ang lubos na paninindigan, lakas ng loob, tibay ng dibdib at pinakamalakas na political will na gawin ang lahat na inaakala nito na makakabuti sa bansa. Pangalawa, ang lahat ng mga sumusunod na mga tagapamahala ng gobyerno ay nag-iingat na ng husto dahil pwede palang umaksyon ang taong bayan kung may matitinding pang-aabuso at kapabayaan laban sa kaayusan ng bansa. Sasabihin ko sa inyo yung unang-unang nagustuhan ko. Alam nyo kung ano? Yung layunin nilang sugpuin ang korupsyon, yung cancer na korupsyon dito sa bansa. Nagugulat kayo, nagsasalita ako ng mga ganito, no? Kung di nyo na itatanong mga dre, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ang inyong lingkod po, mahal ko ang Pilipinas. Isa po akong, pinagmamalaki ko po yan. Isa po akong makabayan na tao. Si Rai TV, ganun po ang aking pagkatao. Yung mga dayuhan, nagagalit ako kapag may mga nakita akong dayuhan na inaapi ang ating mga kapwa Pilipino. So kaya ako sumali sa organisasyon na ito, ang RAM, para kahit papano, meron naman akong maiambag para proteksyon ng ating mga mamamayang Pilipino, kahit sa maliit na paraan lang. Tsaka syempre mga dre, lilinawin ko lang sa mga gustong maging miyembro po ng RAM, wala pong bayad ito. Totally free po. Baka may mga magsasabi sa inyo, may bayad dyan, no? Hindi po RAM yun, no? Wala pong bayad dito, mga dre. Libre po ito. Karapatan natin yan bilang isang mamamayang Pilipino. Sa mga magiging miyembro po ng RAM, mga dre, meron po tayong health benefits. Napakaganda po ng benepisyo na ito. Meron tayong free blood from RAM, Philippine Blood Center under DOH, free eye check-up, at cataract operation, free training and rescue marshals, free vaccines in cooperation with Disease Prevention Contract Bureau under DOH, incoming free medicines para sa mga high blood, mga matataas ang sugar, vitamins, etc. kung ano-ano pa. O diba? Saan ka pa? Mga dre, nais kong ipanood sa inyo ang mensahe ng ating National President ng RAM na si Ginoong Teodoro Camacho IV. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe, mga dre, I'm sure maiintindihan nyo at mauunawaan nyo mabuti kung ano ba ang layunin talaga ng RAM. Pero bago ang lahat, sa mga nais maging miyembro ng aming chapter, ang 501 Showbiz Chapter ng RAM, maaari po kayong magmensahe sa number na ito at i-assist namin kayo. Siyempre po, sa mga nasa ibang lugar, outside Metro Manila, sa mga nasa probinsya, narito po ang number ng headquarters ng RAM. Kayo po ay maaaring tumawag dyan o mag-text. Sila na po ang bahala sa inyo kung saang chapter po nila kayo ipapasok. Panoorin nyo to mga dre.
ang mensahe ng ating National President ng RAM. Mga Dre, good morning sa inyong lahat. Magandang araw saan man sulok ng Pilipinas kayo naroon ngayon. Kasama po natin ngayon ang RAM National President, Sir Boycie Camacho, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Maraming salamat kasamang Ray at sa inyo na mga taga-subaybay ng RHY TV sa industriya ng showbiz at sa lahat ng mga taga-subaybay ng RHY TV sa buong kapuluan. Sa ngalan ng aming National Advisor, si Senator Gringo Nasan, former Congresswoman Aloy Lim na may bahay ng aming mahal na chairman, Danny Lim, at sa buong samahan ng RAM, Revolusionaryong Alyansang Makabansa, ay gusto ko kayo talagang batiin at kami ay masayang-masaya at napaunlakan kami ni kasamang Ray. Isa pa, yung kanilang grupo, ang Group 501 ng Actors Guild of the Philippines, ay sumapi na dito sa RAM. Ang pangalan ko po ay si Teodoro Boycie Camacho, presidente ng RAM na pinagkatiwalaan ng liderato ng Revolusionaryong Alyansang Makabansa. Nasabi na po sa inyo ni kasamang Ray kanina doon sa kanyang introduction kung ano ang background ng ating samahan. Siguro dito sa aming pagkukwentuhan, mailalahad ko pa kung ano yung mga importanteng mga bagay kung bakit tayo ay dapat magsama-sama. Maaari niyo po ba kaming paliwanagan kung ano po ba itong RAM at saka kung ano po ang layunin po nito, sir? Okay. Ang RAM, meron tayong mga advokasya na napakahalaga. Lalo na sa panahon ngayon dahil hanggang ngayon laganap pa ang kahirapan sa ating bansa. Na meron naman tayong pwedeng magawa. Kanya nga lang, mahirap, no? Katulad doon sa anti-corruption. Napakahirap nito dahil ito ay parang ng sakit ng cancer na napakatagal nang nandyan. Kaya nalalaman natin, yan ang pangunahin dahilan kung bakit marami tayong problema sa ngayon, kung bakit hindi pa nakakaangat sa kahirapan ang marami nating mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan, kasamang Ray, gusto ko lang i-emphasize sa mga kasama natin at sa buong sambayanan kung bakit pwede tayong maging epektibo bilang isang grupo. At paglaon, kasama natin ang iba't iba pang mga grupo, lahat na ng ating mga kababayan pagdating ng panahon. Napatunayan na ang political will, kasi ito kasamang Rayang, napaka-importante, no? Maski na anong ganda ng programa, maski na anong ganda ng mga pangako. Pero kung walang political will, hindi rin matutupad, wala rin mangyayari. Kaya unang-una, yung sinasabi nating political will o yung sabihin na natin just do it. Kung ano yung dapat gawin, wala na maraming keme-keme, basta gawin mo kung makakabuti sa ating bansa. So yung political will na yan, meron tayo nga. Yan ang ating advantage. We have proven political will historically. Andyan na yan, pinatunayan na. Kaya. Pag sinabing gagawin, gagawin. So sa pagkakataong ito, como ang RAM, ang Revolusionaryong Alyansang Makabansa, ngayon ay isa ng people's organization nga, no? Na binubuo ng lahat ng mga Pilipino, anumang antas ng pamumuhay. Kasi ito, napaka-importante nito. Para tayo maging epektibo, kailangan magkaroon tayo ng malakas na boses. Para tayo magkaroon ng malakas na boses, kailangan marami tayo. Kailangan dumami tayo para lumakas. Yes. At tayo ay pakinggan. Ang ating mga mungkahi, ang ating mga layunin, ay pakinggan ng mga kinakaukulan. Yan ang isang purpose natin. Ngayon, yung nasabi mo nga kanina, meron din tayo mga charity work
na pwedeng maihandog sa ating mga kasapi. Meron tayong libreng dugo dahil tayo ay nagdo-donate sa Philippine Blood Center ng Department of Health every quarter. Sa buong kapuluan, lahat ng miyembro natin. Pangalawa, meron tayong libreng eye check-up at operasyon ng katarata kung kinakailangan dahil meron tayong RAM member, senior, na mayroong mga eye clinic. Okay po. Then meron din nga tayo nung di ba, yung training doon sa mga komunidad na kailangan nila ng matuto sa disaster control. Meron tayong mga team leader na pwede magturo sa kanila. Sir Boyce, tatanong ko lang po, bukod po doon sa mga charity works, ano po ba yung mga ibang layunin pa ng RAM? Okay. Well, unang-una sa lahat, katulad nga ng nabanggit ko kanina, ang lahat ng problema natin dito sa bansa, isa ang pinagmumulan. Yung corruption. Number one yan. Dahil oras na matanggal yan o matigil yan, dahil sa napakalawak niyan ng korupsyon, ay sunod-sunod na mariresolve lahat ng problema ng bansa. Kumbaga, yun yung pinaka-root cause talaga. Yan ang pinaka-ano. Kasi, ang pinakakailangan din ng bansa para tayo umunlad, good governance. Of course. Kailangan natin mabuting pamamahala. Yan ang pinagmumulan muna eh. At ang kaakibat niyan, pondo. Of course, sir. Ano man ang ganda ng programa kung wala kang pondo, hindi mo maipapatupad. Kaya yan, dalawa na yan. Good governance and funds. Ayan. So, para mangyari itong dalawang to, kailangan masolve mo muna yung corruption. Itong kamalayan ng mga Pilipino, no? Pag nawala ang corruption, kaya magkakaroon tayo ng good governance, kasi yung mga kakandidato na mga gustong maglingkod sa bayan, kung wala na silang mahihita na pera, kung saan man yung kanilang pinupunterya, siyempre, ang mga kakandidato na, yung mga mabubuti na mga maglilingkod sa bayan ng tapat. At yung mga kontento na doon sa kanilang sweldo, doon sa kanilang mga benefits bilang mga leaders ng bansa. Siguro bibilang lang tayo ng ilang eleksyon, bubuti na. Tapos, pag nasugpo mo naman ng corruption, magkakaroon din tayo ng pondo. Dahil yung pondong napupunta sa corruption, maraming pwedeng paggamitan yan para umangat ang ekonomiya ng ating bansa. At mabigyan ng serbisyo ang ating mga kababayan, lalo na mga mahihirap. Yes, tama. Ang laki ng magagawa pero later na natin pagkukwentuhan to dahil medyo mahaba ito eh. Yes. 1.5 trillion taon-taon nang nawawala sa corruption, kaya medyo mahaba ito. Mahaba-habang topic ito na isa-isahin natin kung saan pwedeng magamit ng mabuti at ng tama itong 1.5 trillion na otherwise napupunta sa corruption. At ito'y palaki ng palaki, ha? Isang taon to. Ang problema nito, palaki ng palaki to taon-taon. Kasi palaki ng palaki ang national budget. Kaya palaki lang palaki din. Ito ay nagmula pa ng siguro mga 50-60 taon noong nakaraan. Nagsimula na yan na talagang paakyat. Pati yung percentage ng corruption, padagdag yan, no? Hanggang sa ano. Kaya yun ang Pero again, natabi ko nga, medyo mahaba-habang talakayan to. Kaya siguro sa susunod na natin, na ating kwentuhan at pagpapalitan ng mga kuro-kuro, ayan, pwede natin i-discuss. Kumbaga in short, sir, 1.5 trillion, ang layunin ng RAM ay mapunta ito sa taong bayan. Correct. Sa korupsyon. Correct. Yun. But again, let's face reality. Ito ay hindi basta mangyayari overnight. Yes. Napakahirap nito. It will involve lahat ng Pilipino, kailangan involved dito, no? Correct. Pati yung nangungurakot, dapat involved din sila. Hopefully, they will come into their senses and they will realize that they also love their country and that all these things must stop
somehow it has to stop. Hindi pwede itong habang buhay. Walang mangyayari sa atin eh. Kaya, since birth, sir, na naranasan ko na yung corruption dito Ay, sa atin talaga. hanggang ngayon. Talaga. Kaya pinapangarap ko ring matapos na to. Yeah, talaga. Actually, alam mo, kasamang Ray, as we go along, no? Ito kasi, it really involves, sabihin na natin, education. Dapat dito ma-educate tayo lahat eh. Lahat ng mga Pilipino, lahat ng sektor, no? Dapat malaman ito. Dapat malaman na ito ay nangyayari ngayon. Tapos, malaman natin na ito ay pwede palang magawa ng paraan at at itong perang ito ay marami ang magagawa para tumaas ang ekonomiya natin at ang serbisyong bayan talagang siya mag-improve. Pero ang pinaka-importante, again, ulitin ko, yung good governance. Para tayo mag-good governance, kailangan mawala yung corruption. Eh. Yan. Para, yun ay isa, importante. So, yun ang ko, siguro sa mga susunod na itong tungkol sa corruption. Pero sana, as we go along, meron pa rin akong gusto na mga advokasya natin dahil magkakasama na tayo ngayon eh. Balang siguro in a while makakasama na natin ang karamihan ng mga tagasunod ng RHY TV at ang hangad natin yun nga para natin mapagbigay alam sa buong sambayanan, kailangan na pag-uusapan natin to na ipapaliwanag natin lang mabuti. Although marami ng mga sektor, marami ng mga personalities ang nagsasabi lang tungkol sa ganito. Tayo naman, maganda naman yon at para dahan-dahan dumadami na. Nagtutulong-tulong na ang maraming mga leader, mga civil society, mga grupo, mga retired officers, lahat yan nakakaano na, slowly but surely. No? Ngayon, meron lang akong dito sa ating pagkukwentuhan. Meron din akong gusto kong mabanggit na mga ibang advocacy ng ating grupo na very exciting. Ayan. Excited na. Secret muna, sir. Secret muna. Pwede tayo magpadaplis ng konti. Kasi mahirap eh. Baka tayo gayahin ng iba. Pero di bale, okay lang naman yon. Konting clue lang, sir. Anyway naman, para sa kabutihan ng bansa, okay lang. Gusto mong banggitin ko na yung ibang okay. So, yung number 1 nating advocacy is laban sa korupsyon. By the way, itong laban natin sa korupsyon, kakampi natin ang 99.99% ng mga Pilipino. Kasi, wala naman may gustong na korupsyon. Meron ba Pilipinong may gusto ng korupsyon? Wala. Except yung mga nakikinabang. Yung mga nangungurap mismo. Pero konting-konti lang yon. Konting-konti lang sila. Baka 0.01% lang yon. Okay. Tama nga naman. Kaya 99.99% ng Pilipino kakampi natin. Kasi syempre lahat tayo ayaw natin ng korupsyon. Okay. Number 2. Ito isa napakaganda. Ang barangay natin sa Pilipinas ay 42,021 barangays. Meron tayong magiging panukala o meron tayong magiging layunin na dagdagan ang pondo ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Wow! Okay, di ba? Galing! So, lahat yan, 42,021 barangay. Ibig sabihin, lahat sa buong Pilipinas. Oo. Yun ang una nating, yun ang isa sa pangunahin nating layunin. Oo, na magawa para sa lahat ng ating mga kababayan. Pero tsaka na natin pagkukwentuhan yung mga detalye nun. Di ba? Kung paano ang gagawin natin para mapadagdagan natin ang pondo ng bawat barangay. Ayan. Yung pangatlo, gusto mong malaman? Sige, sir. Nabibitin po ako. Ito, mga grabe to. Pangatlo. Pangatlo. Nakapatingin to. Ito po yung mga pwede nating pag-usapan later. Si Sir Boyce later. Ito, mga pahagig lang muna to. Yung pangatlo, napaka-importante to sa mga magsasaka. Alam mo, ang farming, yan ang pinaka-number 1 na livelihood ng sambayan ng Pilipinas. Ang karamihan ng mga Pilipino are farmers. Ang malungkot nito,
hanggang ngayon, pinanganak kang magsasaka, mahirap ka. Hanggang sa tumanda ka na, mahirap ka pa rin, magsasaka ka pa rin. Ang lungkot, di ba? Yan ang istorya ng halos lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Ayan. Ngayon, ano'y natin, bakit? Siyempre, meron dahilan yan eh. Bakit ganun? Now, kung iisipin natin, simple mathematics. Ibig sabihin, yung nabibenta nila doon sa produkto nila ng pagsasaka, ay kulang pa doon sa gastusin nila. Kasi alam mo, ang pagsasaka, ang gastos dyan, fertilizer. Tapos, siyempre, yung labor, no? Pero yung labor, sila nagpo-provide nun eh. Tapos, ito, nakakagulat, yung interest. Alam mo ba, halos lahat ng magsasaka, nagtatanim pa lang o hindi pa, nagsisimula pa lang magtanim, nangungutang na. Kung ano yung maaanin nila, ngayon pa lang inuutang na nila yon, loan. Kasi nga, dahil nga sa kahirapan, siguro magmamatrikula yung anak, nagkasakit ng ganito, binagyo, so ayun, manghihiram na, so hiniram na. Eh, ang taas ng interest. Biro mo umaabot ng 10%, 3 buwan. Mababa na yun. Meron iba dyan, 20%. Isipin mo yan, 20%. Ang taas. Pag kinuwenta mo sa isang taon yan, kung ang interest ay 10% na lang in 3 months na pagtanim, no? 3 months, yung 10%. 3.33% yung isang buwan yun di ba? Ay may mga solusyon dyan. Dapat yan mababa lang interest eh. Dapat yan mababa. Alam mo ba ang bank interest? It's only mga 7%. Mataas na yung 8%. Dapat yan 6% o dapat mas mababa pa. So pag kinumpute mo ng ganun yan, 0.5% lang isang buwan. Kaya, kung yung mga magsasaka, dapat sila, ang binabayad lang nila, 1.5% lang. O the most is 2%. Hindi 10%. Sobra na. Kasi, ang sabi nga ng mga magsasaka, wala na silang kinikita. Break-even lang, pinakamaganda na break-even. Kaya kung break-even ka lang, o kumita ka lang konti, talaga nga, pinanganak ka na magsasaka, na mahirap ka, hanggang sa mamamatay ka na, ganun pa rin ang kondisyon ng buhay mo. Di ba? Siguro yung mga iba lang, mga nakapagpaaral ng anak, na tiyempo nakakuha ng magandang trabaho, nag-improve, okay. No? Pero yung mismong magsasaka na pinanganak, hanggang sa mamatay, mahirap pa rin magsasaka. Dahil nga, walang kinikita. Ito pa isang matindi. Pag bumagyo. Ayun, mas lalo. Pag bumagyo at pirmi naman may bagyo, no? Wala. Pagka nahanginan yung itong mga palay nila, wala na, patay na. Sir, kumbaga yung niloan nila magkakapatong-patong na yung kasi Correct. hindi sila makakabayad. Correct. Kaya nga talagang makikita mo, talagang paano uunlad? Samantalang meron namang magagawa. Ang kailangan lang pondo. Para magkaroon ng pondo, kailangan nga matanggal yung corruption. Yung perang yun, pwede natin gamitin para yung fertilizer bumaba. Tayo na mag-import ng fertilizer. Mura lang sa abroad yan. Pagdating dito, diretso na sa farmer. The same price. Siguro ginagawa na rin ng gobyerno yan. Hindi lang na ma-monitor. Kasi dahil along the way, siguro mga importer, mga cartel, tapos merong mga middleman yan, bubudega yan, tapos meron pang corruption along the way, ayun, kaya tumataas na. Tapos doon naman sa interest, ganun din, pwede rin naman siguro, ginagawa rin ng gobyerno yan, kaya lang, somehow, hindi pa rin nakukuha yung dapat na epekto. Doon pa rin sila umuutang sa mga rice miller, doon sa mga rice dealer, at tataas ng interest. Yun, dapat mawala na yun. Para somehow, meron naman pondo. Dapat yun lang paraan kung paano maano sa mga farmers yan. Wala bang programa ngayon ng gobyerno na... Tingin ko meron naman. Meron naman. Meron naman. Kaya lang, yung mga kinakausap namin na mga farmers, na mga magsasaka, hindi rin nila nararamdaman eh. Umuutang pa rin sila doon sa
doon sa mga rice miller, doon sa mga rice dealers, ganyan, doon sa mga nag-high financing, doon sa mga bayan-bayan nila, ganun pa rin umuot. Ay, dapat hindi na nga eh. I mean, kung naandun ng gobyerno, andun ang presence, andun ang land bank, halimbawa, talagang hindi na nyo na kailangan umutang. Ito na yung pera. Ito na, papautang na namin sa inyo. Ito lang ang bayad ng interest niya, mababa. Yun ang isa sa mga bagay na pwedeng gawin ng ating samahan. No? Either paalala natin sa kanila, ganito, as a group. Kasi kung tayong dalawa lang magpapaalala sa gobyerno, hindi naman tayo papakinggan di ba? Kailangan marami tayo. Pero kung marami tayo, as a group, as a potent group with proven strong political will, maaring pakinggan tayo. Ganyan. Oo. Yan. So, nasabi ko na sa'yo, ilan na? 1, 2, 3, di ba? Meron pa po ba, sir? Meron pa yan, pero baka tayo lagpas na doon sa ano. Okay. Oo, baka pwede rin sa mga next na natin. Abangan niyo yung susunod naming kwentuhan ni Sir Boyce. Marami pa tayong mga tatalakayin. Napaka-importante po. Sobra. Napaka-importante po. Nako, kasamang Raya, alam mo, napaka-importante dahil lahat ito ay may kinalaman para umangat ang buhay ng mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap hanggang ngayon. Na sila yung sila yung mas maraming majority of the Filipino people. Tayo, di ba, mas napapano, nakakaraos tayo. Paano yung mga kababayan natin? Alam mo, ako naniniwala ako at marami sa ating mga kasamahan. Alam mo, sa buhay ng tao, siguro 5 yung masasabi natin na pagka nagawa mo o na-fulfill mo, pwede mo masabi na you have lived a full life dito sa mundo. No? Halimbawa, una, kung let's say you have good health, siyempre, importante yan, health, no? Right. Halimbawa, you have wealth. Siyempre, tayong lahat gusto natin na maluwag ang buhay, marangya tayo, no? So, we have health, we have wealth, tapos success, no? Siyempre, yung success, gusto natin successful yung mga anak natin, gusto natin tayo mismo successful. So, yan, isang measurement of how you live your full life here in this world. No? And then, pangapat, siyempre, ang Diyos. If you are closer to God, you are spiritually satisfied with your life. If you are closer to God. Now, kasamang Ray, etong panlima yung sinasabi ko, meron pang isang napaka-importante na may kinalaman dito sa ating ginagawa. Yung panlima, a source of extreme happiness for me and for many people that I know. Service to humanity. Itong ginagawa natin, service to humanity to Libre naman to, hindi naman tayo binabayaran dito, di ba? Now, gusto natin mag-serve kasi kaligayahan natin yan You feel happy when you help people. Di ba? Kung lahat meron ka na. Meron ka na ng health, meron ka na ng wealth, napakayaman mo na. Meron ka ng success, napaka-successful ka na. You are very, very close to God. Ito na lang, service to humanity. You must serve your fellow men para makakuha ka pa rin ng kaligayahan sa'yo. And when you get all these 5, you can already say that, I have lived a full life. Diyos ko po, pwede nyo na po akong kunin. Okay na po ako. Masaya na po ako. Satisfied na ako. Di ba? Dami nating natututunan kay Sir Boyce. Pa lang yung una naming kwentuhan sa mga susunod. Abangan nyo pa dahil mas marami pa tayong pag-uusapan sa tatalakayin. No? At saka tayo po, magpaparami tayo ha. Yes. Huwag nyo kakalimutan para tayo maging effective at matulungan natin ang sambayan ng Pilipino. Kailangan magparami tayo na magparami. Sir, may mga nagtatanong, yung iba, baka may bayad daw. Pag-usapi sa ating samahan. Ay, wala po. Wala. I-issuehan kayo ng Certificate of Membership. Ayan. At saka, yung walang bayad yun, no? Wala. Pero kung magpapagawa ka kasi ng ID, yun yung kasi yung plastic, no?
at least ang cost yata nun is 50 pesos. Yun lang, yun lang sa ID lang. Kung gusto nyo. Pero hindi naman kasi compulsory yun. Once you have the certificate of membership, you are already a bona fide member of RAM. Forever, Yes. Ito, wala itong expiration. Yes. Okay. Once you are a member of RAM, you're a member forever. Habang buhay na yon. Habang buhay na yan. Ganyan yung samahan natin. Remember, itong RAM, nag-umpisa to, 1982 pa ito. Hanggang ngayon, buhay pa ito. Isipin mo, ang tagal na nun. 1982, Reform the Armed Forces Movement. Ayan, 1986, 89, hanggang sa ngayon, buhay pa. Magkakasama na tayo forever pag nag-member kayo ng RAM. Ayan na, nandun naman sa introduction mga dre, yung mga numero na maaari yung kontakin, i-text or tawagan sa mga willing po na sumapi sa ating samahan ng RAM. Tsaka kasamang Rai, sana reminder lang, buksan nyo yung link natin sa Facebook ng RAM. Number 1 yun. Para nyo makita kung ano ang activities natin dyan sa RAM, yung sa ating charity, tapos yung sa mga oath-taking na nagaganap sa buong Pilipinas. Mahigit 1 taon na ngayon. Kaya tayo ay more than 500 chapters na nationwide at parami. So, ayan. So, ina-expect natin na in due time, siguro next year, baka magkaroon na tayo ng 1,000 chapters nationwide, no? Kasi alam mo, ang ating gusto sana mangyari, yung ating pangarap, yung dream namin nila Senator Gringo, unasan at 10 ng mga execom na board members namin sa RAM at mga kasama yung may bahay ng aming mahal na chairman, si Danny Lim, si former Congressman Aloy Lim. Talagang gusto natin makagawa ng mabuti para sa ating bansa. Walang patid to. Magmula pa noong 1982, 1986. Marami na rin tayo nagawa doon. Mga reforma para sa military, okay naman. Pero ngayon, marami pa rin problema. So tuloy-tuloy pa rin. So in order to achieve those aims, yun nga, gusto natin sa lahat ng barangay, sa Metro Manila, magkaroon tayo ng chapter. 1,710 barangays yan. In all the 17 cities, no? Outside Metro Manila, we have 1,439 municipalities. Meron tayong cities, 149. And then finally, we have 81 provinces. No? So in due time, ang ating pangarap, sana, malagyan natin ng mga RAM chapters itong bawat lugar na ito. Para talagang Solid tayo. Solid. Mga dre, huwag mong kalimutan i-follow yung Parami tayo. Facebook page ng Yan. Tingnan nyo. Lalagay ko po yung link sa comment section. I-click nyo lang po ito at magre-redirect na po kayo sa Facebook page ng RAM. Follow po natin para makita natin yung mga activities na ginagawa ng RAM. Pero bago tayo magtapos, sasabihin ko lang yung ating pirming ginagawa pag nagtatapos tayo ng talakayan, ng oath-taking, ng para sa bansa. Para sa bansa. Para sa bansa. Lahat ito, sir, para sa bansa. Maraming salamat po. Abangan niyo yung susunod naming kwentuhan ni Sir Boycie. And I'm sure sa mga susunod pa, sir, posible na makakwentuhan natin si Senador Green. Yes, of course. He would love to talk to all of you. Kasi siya, siyempre, very broad din ng kanyang kaalaman, lalo na yung kanyang puso ay talagang para sa bayan. Salamat, sir. Thank you very much.